At sa pagpapatuloy ng ating recap, nakikita natin na si Alicia ay nahihirapan pa ring paniwalaan na ang sumpang matagal nang nagpapahirap kay Lee ay nabasag lang dahil sa isang mangkok ng lugaw. Sa ngayon ay alam na niya na nakakagawa ng mga kakaibang bagay si Kurt, pero iniwan niya lang ito mag-isa ng kalahating araw at naligtas agad nito ang prinsesa. Balak nilang gantimpalaan si Kurt balang araw dahil sa kanyang tulong pero bago iyon, iniisip ni Mim Iko na mahalaga munang hanapin ang taong responsable sa sumpa. Karaniwan ay may mga kontra-sumpang spell sa kwarto ni Lee isa kaya't siguradong may gumalaw sa mga ito bago siya nasumpa. 3 tao lang sa kaharian ang may access sa kwarto ni Lee sa noon, si Son of Aris Katz ang general ng Royal Expedition Force, si Tristan Maynol, ang obispo ng simbahan at si Isidora ang ikatlong reyna ng kaharian. Gayunpaman ay hindi sila pwedeng basta-basta magbintang kaya kailangan muna nilang makakuha ng matibay na ebidensya bago sila kumilos. Iminungkahi ni Ophelia na maghanda sila ng bitag para mahuli ang salarin at may naisip na siyang plano. Kamakailan lang ay nag-15 years old si Lee kaya't ayon sa kaugalian ng hari ay kailangan niyang umalis ng bahay at magsanay ng 1 taon. Ang mga taong nasa likod ng tangkang pagpatay ay tiyak na susubukan na lapitan siya muli, kaya balak ni Ophelia na gumawa ng isang huwad na Italier Master at sabihin na doon ipinadala si Lee para mag-training. Malamang nasusubukan ng mga assassin na mag-imbestiga tungkol sa Italier Master para makaplanong umatake at kapag ginawa nila iyon, siguradong mahuhulog sila sa bitag ni Ophelia at kailangan lang nilang makahanap ng isang taong may magagandang tagumpay para maging huwad na Italier Master. May naiisip na silang perpektong tao at ipinakita ni Alicia kay Ophelia ang isa sa mga magic crystal na ginawa ni Kurt. Pagkakita pa lang niya sa crystal ay sigurado na siyang iyon ang pinakamataas na kalidad ng crystal na nakita niya. Samantala kinabukasan ay bumalik si Kurt sa bahay ni Ophelia para magtrabaho, pero pagdating niya ay may nakita siyang sulat sa pintuan na nagsasabing wala si Ophelia at nakasalubong niya si Michelle at tinanong kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Michelle na pagkatapos umalis ni Kurt kahapon na bigla na lang lumabas si Ophelia kasama si Lee at mula noon ay hindi pa sila bumabalik. Dahil dito ay wala si Kurt magawa kaya umalis siyang dismayado at nagtungo sa guild para kumain. Habang kumakain siya ay narinig niya ang grupo sa katabing mesa na nagpapanik dahil nagkasakit ang kanilang porter, at kung wala ito, hindi nila makakaya ang kanilang susunod na misyon. Wala na rin silang oras para mag-post ng anunsyo para sa bagong porter kaya mukhang kailangan na nilang i-cancel ang misyon. Pag-isipan ito ni Kurt at sigurado siyang kaya niyang gawin ang trabaho ng porter kaya't lumapit siya sa mesa nila at nagpakilala. Sabi niya ay narinig niya ang usapan nila at kahit na mahina siya sa labanan at tiwala siya na magiging kapakipakinabang siya sa grupo bilang porter, umalma si Sena sa ideya na magiging porter si Kurt dahil hindi raw kayang gawin ng isang payat na bata ang ganoong kabigat na trabaho. Pinalo siya ni Kurt sa ulo at humingi ng paumanhin kay Kurt sa bastos na asal ng kapatid niya pero kahit siya, hindi rin kumbinsido na kakayanin ni Kurt ang pagiging porter at isa kasi itong trabahong nangangailangan ng lakas, lalo na't ang misyon nila ay tungkol sa mga golem na may timbang na higit sa 200 kilo. Pero sabi ni Kurt ay madali lang para sa kanya ang buhatin ng 200 kilo at para patunayan ito ay binuhat niya agad si Danzo at si Ken sa harap nila. At parang wala lang kahit si Ken ay nakasuot ng armor na higit 150 kilo ang bigat at napatunayan ni Kurt na kaya niya talaga, kaya pumayag ang grupo na kunin siya bilang porter. Habang papunta sila sa lugar ng misyon ay isa-isa silang nagpakilala kay Kurt. Si Ken ang heavy warrior ng grupo pero kahit may dala siyang espada at madalas ay kamay lang ang gamit niya at si Danzo naman ay isang samurai at si Sena ay isang ranger. May isa pa silang kasamahan pero kasalukuyang may sakit kaya kinailangan nilang kumuha ng kapalit na si Kurt. Ipinapaliwanag nila na natutuwa silang makasama si Kurt sa grupo at nagpasalamat naman si Kurt dahil binigyan nila ng pagkakataon ang isang inutil na gaya niya. Hindi nila maintindihan kung bakit niya sinabi iyon at dahil kung inutil siya, hindi niya basta-basta kayang mag-squat ng 400 kilo na parang warm-up lang kaya't inisip na lang nila na biro iyon ni Kurt. Nagpatuloy sa paglalakad ang grupo pero biglang napasigaw si Kurt dahil may umatake sa kanya. Agad silang lumingon para tulungan siya pero nagtaka sila nang makita nilang nakikipagbuno siya sa isang slime. Talagang natatarante si Kurt kaya sinabi ni Sena na kumalma siya at sirain lang ang core ng slime para mapatay ito. Sinubukan ni Kurt sundin ang payo niya pero nang subukan niyang tusukin ang core ng slime at hindi bumaon ang kutsilyo niya at sa halip ay sarili niya pa ang nasaktan,
malinaw na hindi niya kayang patayin ang slime mag-isa kaya si Senna na ang tumapos dito para sa kanya, pero nagulat siya kung gaano kasama ang kakayahan ni Kurt sa pakikipaglaban. Binanggit naman ni Kurt na halos wala siyang laban na kakayahan pero hindi niya inakala na ganito ito kagrabe. Humingi ng paumanhin si Kurt dahil sa pagiging walang silbi pero sinabi ng lahat sa kanya na huwag siyang mag-alala dahil ang trabaho niya bilang porter ay dalhin ang mga gamit mula sa misyon, kaya pwede niyang iwan sa kanila ang lahat ng pakikipaglaban. Halos hindi makapaniwala si Kurt sa naririnig niya dahil kahit na pumapalpak siya ng todo at hindi naman sila nagagalit sa kanya, malayo ito sa throttle sa kanya noon sa Dragon Fang, kaya masaya siya na nakahanap siya ng mga mababait na kasama. Kalaunan ay nakarating sila sa kuweba pero madilim sa loob kaya't naglagay si Senna ng glow moss para magbigay ng ilaw. Nang lumiwanag na ang kuweba at napansin ni Kurt ang dumi sa isang bato kaya tinanong niya si Senna kung dapat ba siyang mabahala. Binanggit ni Senna na galing iyon sa isang goblin at dahil mukhang sariwa pa at malamang may pugad ng goblin sa loob ng kuweba, medyo natarante si Kurt dahil kung hindi niya nga kayang patayin ang isang slime, lalong hindi niya kaya ang isang goblin. Pero sinabi ni Kurt na huwag siyang mag-alala dahil kaya nilang hawakan ang ilang goblin, gayunpaman kung makasalubong sila ng isang buong hukbo ng goblin ay tiyak na wala silang laban, kaya dapat nilang iwasan iyon sa lahat ng paraan. Nagpatuloy sila sa paglalakad papaloob ng kuweba at sa kalaunan ay nakarating sila sa ilang guho. Habang naglalakad ay napansin ni Kurt na may kakaiba sa isang pader at bigla namang nakakita si Senna ng isang goblin kaya agad niya itong tinangkang patayin pero huli na siya. Nakatawag na ng mga kasama ang goblin at ngayon ay naririnig na nila ang malalaking grupo ng goblin na papalapit mula sa harap at likod. Hindi nabanggit sa ulat na ganito karami ang mga goblin dito at ngayon wala na silang matatakbuhan, kaya humarap si Senna kay Danzo para tanungin kung may plano siya pero sa ganitong sitwasyon, ang tanging magagawa nila ay ihanda ang sarili sa isang marahas na kamatayan. Nagsalita si Kurt at binanggit sa lahat na nakakita siya ng isang lihim na daanan sa pader at napakagandang balita iyon pero kahit may daanan, hindi pa rin nila matatakasan ang mga goblin kung sabay-sabay silang tumakas dahil sa kailangan nila ng panggulo. Sumang-ayon si Danzo at Ken kay Senna at naintindihan niya ang hinihingi nila kaya't dinala niya si Kurt sa lihim na silid at isinara ang pinto sa likuran nila. Hindi maintindihan ni Kurt kung bakit niya ginawa iyon gayong naiwan sina Danzo at Ken sa kabila ng pinto pero ito ang plano nila. Sinabi ni Ken kay Kurt na kung sabay-sabay silang tumakas ay madaling matutunton sila ng mga goblin, kaya si Ken at Danzo ang magpapanggap na tumatakas para iligaw ang mga goblin at bigyan sila ng tsansang makalayo. Ayaw ni Kurt silang iwan pero sinabi ni Senna na hindi na sila pwedeng bumalik at ayaw din ni Senna na iwan ang kanyang mga kasamahan, pero si Kurt ay walang laban at siya mismo ay average lang ang kakayahan, kaya magiging pabigat lang sila kung susunod pa sila. Dagdag pa niya ay sigurado raw siyang makakahanap ng paraan sina Danzo at Ken para mabuhay kahit alam nilang hindi iyon totoo. Alam ni na Danzo at Ken na mamamatay sila doon pero wala silang pagsisisi dahil para sa isang mandirigma, ang mamatay para protektahan ang mga kaibigan ay ang pinakamalaking karangalan. Sinabihan ni Senna si Kurt na kailangan na nilang umalis kaya't naglagay siya ng glow moss sa paligid para maghanap ng labasan, pero laking gulat ni Senna nang malaman niyang hindi ito isang ordinaryong lihim na silid at ito pala ay isang boss room at ngayon, nakulong sila sa loob kasama ang isang Iron Dragon. Samantala sa bayan naman ay gustong makita muli ni Lee si Kurt kaya hiniling niya kay Ulicia na dalhin siya sa tinutuluyan nito. Pagkatapos buksan ni Ulicia ang kandado at pumasok silang dalawa sa kwarto ni Kurt pero laking gulat nila nang makita nilang wala siya roon. Bigla nilang narinig ang boses ng isang tao na nagsabi na kung si Kurt ang hinahanap nila, nagpunta raw ito sa isang misyon sa hilagang silangang mga kuweba. Walang ideya si Ulicia kung sino ang nagsasalita kaya dali-dali siyang lumabas ng kwarto para harapin ang tao na iyon, pero paglabas niya ay wala na si Bandana. Nalito si Ulicia sa nangyari pero kung totoo ngang nasa hilagang silangang mga kuweba si Kurt, baka nasa panganib siya at ayon sa kaalaman ni Ulicia ay kamakailan lang ay may isinagawang programa para sa pagpatay ng mga goblin malapit sa mga kuweba, kaya maaaring may mga nakaligtas na goblin na nagtayo ng pugad doon. Sinabi ni Ulicia kay Lee na maghintay siya roon dahil pupuntahan niya si Kurt para tulungan, pero iginiit ni Lee na sasama siya at ayaw sana ni Ulicia dahil delikado ang isama ang isang prinsesa sa kuweba na puno ng halimaw,
pero matagal nang nagsasanay ng mahika si Lee mula pagkabata kaya kampante siya na kaya niyang ipagtanggol ang sarili niya. Bukod pa rito ay tungkulin ni Alicia na bantayan siya kaya magiging mas delikado kung iiwan siya mag-isa. Sa huli ay pumayag si Alicia na isama si Lee, at nagtungo silang dalawa sa kuweba dahil sa sariwang glomos sa mga dingding ay alam nilang may dumaan kamakailan. Nagcast si Lee ng sensory enhancement spell sa sarili niya at inakala ni Alicia na gagamitin niya ito para makinig sa paligid kung nasaan si Kurt, pero laking gulat niya nang napadapa si Lee at nagsimulang amuyin ang paligid. Kahit 10 minuto lang silang magkasama noon at sapat na iyon para maalala ni Lee ang amoy ni Kurt, matapos mag-amoy-amoy ay nakuha niya ang bakas ni Kurt at narinig din niya ang tunog ng labanan sa may pasilyo kaya agad niya itong iniulat kay Alicia at binigyan siya ng stat boost para makatulong. Matagal nang nakikipaglaban sina Danzo at Ken sa mga goblin pero halatang hindi na sila magtatagal kung hindi sila matutulungan. Sa kabutihang palad bago pa sila malubhang masugatan ay dumating si Alicia at pinatay ang lahat ng goblin sa isang mabilis na atake. Samantala sa loob ng lihim na silid ay napaluhod si Senna sa pagkatalo dahil alam niyang wala siyang laban sa Dragon Golem. Humingi siya ng paumanhin kay Kurt dahil nadamay siya sa gulong ito at siguradong mamamatay na silang dalawa. Pero sinabi ni Kurt na wala siyang dapat ipag-alala dahil sanay na siyang humarap sa ganitong klaseng mga nilalang. Lumakad si Kurt palapit sa dragon at nang papaluan na siya nito ay tumalon siya sa ere at lumapag sa buntot nito. Gumamit siya ng kanyang dagger at sa isang magaan na tapik lang ay natanggal niya ang buong buntot ng dragon. Sinundan niya ito sa mga braso at binti ng dragon at pinutol lahat ng walang kahirap-hirap. Halos hindi makapaniwala si Senna na ang gabay na hindi nga kayang pumatay ng isang slime ay ngayon ay kayang talunin ang isang dragon ng sobrang dali. Sa totoo lang ay medyo natatakot na siya kay Kurt pero hindi maintindihan ni Kurt kung bakit, dahil para sa kanya normal lang ang magmina ng mga golem. Biglang dumating si Alicia sa loob ng lihim na silid para tingnan kung ayos lang si Kurt at nakita niya itong nakatayo sa harap ng isang tambak ng piraso na dragon golem. Masaya si Kurt na makita siya roon at agad siyang nakiusap na iligtas ang kanyang mga kaibigan dahil baka nasa panganib pa sina Danzo at Ken. Pero sinabi ni Alicia na nailigtas na niya ang dalawa at kahit medyo nasugatan sila ay magiging ayos naman sila at ngayon naligtas na ang lahat, nagtipon-tipon sila sa loob ng lihim na silid para pag-usapan ang ilang bagay. Una ay nagpasalamat sina Ken at Danzo kay Alicia dahil kung hindi dahil sa kanya, siguradong patay na sila pero iginiit ni Alicia na hindi nila kailangang mag-alala tungkol doon at ang mas mahalaga ay may gusto siyang sabihin kay Kurt, habang buhat-buhat ni Kurt ang ilang bahagi ng dragon at ibinahagi ni Alicia na magbubukas siya ng bagong Italier shop at tinanong niya si Kurt kung gusto nitong maging bahagi nito. Hindi sigurado si Kurt kung kaya niya dahil kasalukuyan siyang kasapi ng party ni Ken, pero sinabi ni Ken na huwag siyang mag-alala. Magandang oportunidad ang alok ni Alicia kaya hinikayat niya si Kurt na tanggapin ito, dahil pumayag naman sina Ken at doon ay tinanggap na ni Kurt ang alok. Binanggit din ni Alicia na kailangan niyang kumuha ng ilang adventurer para protektahan ang Italier shop kaya tinanong niya sina Kurt at ang iba kung gusto nilang kunin ang posisyon, binanggit nilang ikatutuwa nila iyon. Dahil sa magandang balita, nagmungkahi si Kurt na magparty sila pagbalik nila sa bayan at dahil napag-usapan na rin ang bayan, pinaalalahanan ni Alicia si Kurt na ipa-appraise ang kanyang mga kakayahan pagbalik niya sa agency dahil nakahanap na siya ng taong gagawa nito para sa kanya. Ilang oras matapos noon ay dumating si Kurt sa agency at ipinakilala siya kay Mimiko. Sinabi ni Mimiko na isa siyang Royal Court Mage at marami na siyang narinig tungkol sa mga kahangahangang kakayahan ni Kurt kaya narito siya para magsagawa ng appraisal sa mga non-combat skills ni Kurt. Matapos ang appraisal ay ipinaliwanag ni Mimiko kay Kurt na lahat ng kanyang non-combat skills ay B-rank pero kasinungalingan iyon, batay sa resulta na nakuha niya at lahat ng skills ni Kurt ay triple S rank at ang mana pool niya ay mas malaki kaysa sa anumang nakita niya noon. Masaya si Mimiko na siya ang nagsagawa ng aptitude test dahil kung malaman ng iba kung gaano kalakas si Kurt, magiging pambansang sakuna ito sa katunayan at baka kailanganin pang patayin ang sino mang makakarinig ng tungkol dito, na masamang balita para kay Kel dahil narinig niya ang lahat.